So, good day, BS Math. So, for almost 1 month na puro bagyo, so more on almost 3 weeks or for more than 4 weeks na tayong naapektuhan sa bagyong ito. So, more on, ang way lang natin to continue our lesson which is asynchronous or which is ang possible na way lang na na maibibigay ko sa inyo yung I'm going to record this lesson for some students, for example yung mga naapektuhan ng bagyo, kahit pa paano pag may hindi nabutan yung data, pwede silang mag-review ng lesson na to. So more on yung midterm examination ninyo ay mamumove. So mamumove yung dapat this week yung midterm exam ninyo, pero possible na mangyari next week na yung midterm exam. So kung mapanood nyo tong video na to, hindi ko na kailangan i-announce sa GC kung kailan yung midterm exam kasi nandito na sa video mo to. So more on ang mga lesson na natin from the start sa midterm natin, ang exam ninyo ay it will happen maybe again next week 1 to 100. Kasi combination na yun ng natin, yung pre-midterm and midterm ninyo. Ang lesson ng coverage naman yun, mula umpisa hanggang dulo. So open notes naman tayo as long na may notes kayo. So kung ile-lecture nyo to, madali na to kahit paano. So for today, I will going to discuss multiplying matrices. So we already know when we say matrices, more on combination set of numbers in terms of horizontal and vertical. So for today, the main objective for this lesson, we are going to check whether the product A and B is defined, compare the inner dimension. A represent for the horizontal, B is for vertical. Then apply for step 2, apply the row by column rule. So compute every entries at that product. So more on, meron tayong rules na sinusunod dyan based sa solving ng matrix natin. Kasi more on, hindi tayo pwedeng mag-multiply ng matrix to matrix kasi meron tayong mga set of matrices na hindi siya applicable kasi may rule tayong sinusunod. So number 3, interpret matrix multiplication algebraically. So recognize closure, identity, associativity, and non-commutativity. So more on closure, identity, associative, and commutative na-discuss ko naman sa inyo yan. So closure means the answer real number, identity either multiplication and division, add by the answer is 1, multiply by 1 or add by 0. So that is part of identity. Associative by groupings, and non-commutative, ang matrix dapat natin dito is not non-commutative. Ibig sabihin hindi applicable lang, hindi lahat ng pagkakataon applicable ang commutative kasi hindi pwedeng baliktarin yung mga terms na yung mga value natin or yung elements natin. Next, solve products of various size. So more on, pag na-identify na natin kung possible na siya, saka na natin i-multiply using summation or getting the sum of the product. Summation ang tawag natin doon. So more on sa natin dito, rule natin, the main structure should be the matrix is binary operation when dimensions are compatible. So for n and n matrices over a field of F. So more on, we're going to multiply matrix to matrix. Then after that, the product stays inside the matrix. This is a closure under multiplication. So more on, ang ma-apply lang natin dito either associativity, identity, distributive, but not commutative. So hindi natin ma-apply ang commutative natin. So next,
So let's try an example. Sa compatibility natin. So, kailangan ma-identify na natin siya muna in terms of matrix through horizontal and vertical. Horizontal natin. Horizontal, more on by this one. Yeah, wait lang So, horizontal natin, more on writing this one or by row, and vertical means by column. So, ang dito natin pagpahiga, dito natin as row. Dito naman, column. So, kailangan sundin natin yung rule na to. After natin i-write as row and column, kailangan yung dalawang matrix natin, for example, itong dalawa, kailangan yung dalawang ito at saka ito, magkamukha sila para makapag-multiply tayo. So, we can multiply this one and this one. So, for example, define natin 2 by 3, 3 by 4. So, ito, kamukha nito. So, we can multiply this one. So, kailangan kaya sinabi kanina, not commutativity, hindi natin ma-apply kasi kailangan yung dalawang gilid or yung inner part sa parang foil method, kailangan magkamukha. Pag ganito nangyari, hindi sila magkamukha, hindi possible na ma-multiply ang matrices natin. So next, let's try an example. So example number 1. We are going to multiply this one. Ito. Wait lang We are going to multiply this one and this one. Ito ang magiging sagot. Kaso, paano ba natin siya masosolve natin? Unahin muna natin kung write muna natin into kung ilang row and column meron tayo. For example, this one. Ito, we have 1, 2. 2 row. Tapos, ilan ang column natin? 1 lang 1, 2, 3. So, 2 by 3. So, ito yung pinaka matrix natin. Ito naman, paano naman to? Bilangan natin. 1, 2, 3. 3 rows, then 2 columns. So, kung mapapansin nyo dito, ito at saka ito, magkamukha sila. So, pwede natin i-apply ito. So, sir, paano ba natin to paano po ba namin siya i-multiply? So, mamumultiply lang natin siya para makuha natin ito. C11, yung value ng C11, ganito lang siya. Ito ang C11 wait lang. Ito, para makuha tong C11, nakalagay, ito, 1 times 7 plus 2 times, ito yung 2 2 times 9 plus 3 times 11. So, paano ang nangyari? Parang ito, i-multiply ko dito isa-isa. So, magiging sagot dito is 58. 58 ang sagot dyan. So, paano naman sa C12 natin? Sa C12 natin, ito, i-multiply naman natin. Ito, i-multiply naman natin dito. C12. Tapos, para makuha yung C21, ito, i-multiply natin dito. Tapos, itong C22, ito ulit, i-multiply natin dito sa pangalawa. So, para makuha natin yun. So, para mas mabuo natin, magbigay ako ng example ng lahatan. Magbigay muna ako ng madali. Ito, 1, wait lang
Ito, pag sinulat natin, 1 by 2. Kasi 1 row, 2 columns. Ito, 2 rows, 1 column. Again, magkamukha sila. So, para makuha natin kung ilang elements natin, 1 by 1, 1 times 1, ibig sabihin, isa lang ang kalalabasan natin. So, paano makukuha itong 23 na to? Para makuha to, ang ginawa ko dito, 2 times 4 plus 3 times 2 times 3 times 5. So, magiging 8 plus 15. So, magiging sagot natin is 23. Kaya nakuha yan. Bali ito, paganto, multiply natin sa paganto. So, yan yung ano natin, pag multiply. Yan yung example number 1 natin. Let's try another example. Ito. Example number 2. 2 by 2 matrices. So ito, pag nilagay ko dito, 2 rows, 2 column, 2 rows, 2 columns. Magkamukha sila. So, paano natin makukuha to? Ito, nakalagay na dito. Ito yung C11. Ito yung C12. Ito yung C21. Ito yung C22. So, paano nakuha yan? Unahin muna natin yung 19. Ito. So, para makuha to, ito, i-multiply ko dito. So, isa-isa. For example, 1 times 5 plus 2 times 7. So, magiging kalabasan is 19. Yun yung C11. Next, para naman yung C12. Itong green, i-multiply ko naman dito sa pangalawa. So, 1 times 6, 2 times 8, 16. So, 6 plus 16, the answer will be 22. Yun yung paganto tayo. Next, para naman makuha ito sa baba. Dito naman sa baba natin. Ito, i-multiply ko dito para makuha yung C21. 3 times 5, 15. 4 times 7, 28. So, magiging sagot is 43. Next, sa C22 naman, baguhin natin yung kulay. Blue na ba? Ito, blue. Ito, yung 3, 4, i-multiply ko sa 6, 8. So, 3 times 6, 18. 4 times 8, 32, add natin, the answer will be 50. So, the answer will be, set natin dito is 1922, 43, 50. That will be the answer. Example number 2. 2 by 2 matrices. Next, rectangular product. So, paano naman mangyayari dito? So, dito, mangyayari, tatluhan ang given natin. So, mangyayari dito, 2 by 3 and 3 by 2. Kasi 2 rows, 3 columns, 3 rows,
2 columns. Tandaan na ang row paganto. So, dalawang ganon. Yung column patayo. So, dito, dalawang pahiga, dalawang row, tatlong patayo, tatlong column. So, 2 by 3. Ito naman, tatlong row, dalawang column. So, pwede ba natin siya i-multiply? Pwede, kasi silang dalawa ay magkamukha. Tandaan na, hindi natin sila pwedeng i-multiply pag hindi sila magkamukha. Kailangan magkamukha sila. So, dito, isa-isayin na natin para makuha natin. Ito yung C11, C12, C21, C22. So, madali na lang to. Ito, multiply natin dito. The answer will be this one, 5. Ito naman, i-multiply natin ito dito ng by term by term yung gagawin ninyo. So, magiging sagot is 1. Then last, para naman makuha to, ang gagawin lang natin, itong nasa baba naman, i-multiply natin dito. So, negative 1 times 3, 3 times 2, 1 times 1, 1, 4. So, the answer will be 4. Next, ito naman, para makuha naman ito, yung C22, ito, multiply ko dito. So, negative 1 times 1, negative 1, 3 times 1, 3, 1 times 0, 0. So, the answer will be positive 2. So, 2 makuha natin. Next, example number 4. Matrix by column vector. So, write natin to 2 by 2 and 2 by 1. So, magkamukha to. So, ma-apply natin. So, paano ang gagawin natin? Ang magiging sagot na ditong gawin natin pag ganyan yung given column vector, isang hilera lang. Tingnan na. So, tingnan natin dito kung ang row 1, kung magiging sagot sa row 1, 2, 3. So, unahin muna natin. So, ang gagawin lang muna natin, ito, para makuha yung row 1, multiply natin dito. So, 2 times 5 plus negative 1 times 2, the answer will be 8. Next, sa pangalawa naman natin, 0 by 3, multiply natin dito. The answer will be 0 times 5, 0, 3 times 2, 6, add natin, the answer will be 6. Next, itong 4, 1, multiply natin sa 5, 2, the answer will be 4 5 times 5, 22. The answer will be 22. So, ganyan ang gagawin ninyo pag ang given natin, example, matrix and column vector. Isang hilera lang. Example number 4. Next, multiplication by the identity. So, paano bang mangyayari natin dito? Same process pa rin tayo dito. Kaso, ang multiply natin sa identity. Di ba ang identity natin sa addition multiplication, either 1 and 0 lang naman tayo dito. So, ito, madali ito, ano na ito, 2 by 2. Wait lang. Two by 2, 2 by 2, applicable. So, ang gagawin nilang natin para makuha natin, ito yung C11, ito yung C11, ito yung C12, ito yung C21, ito yung C22.
So, tingnan muna natin dito. So, ang mangyayari dito, para makuha natin, same process pa rin tayo. Ang mangyayari, ito, multiply natin sa patayo. So, 3 times 1, 3, negative 2 times 0, 0, the answer will be 3. Next, ito ulit sa taas. 3 times 3 negative 2, multiply natin sa C12 tayo, 3 negative 2. So dito naman tayo sa 0, 1 para makuha natin tong negative 2. So yung gagawin natin pag multiplication by identity, 0 and 1. Kasi magiging na tayo, yung problem natin medyo may iba na to kasi puro identity naman tayo dito. So 3 times 0, ito yon, 0, negative 2 times 1, negative 2, 0, negative 2, pagsamahin, maging sagot negative 2. Next, para makuha yung C21, paano ang gagawin? Itong 5, 1, multiply natin sa 1, 0. So, ito yung kalalabasan, 5. Next, para makuha itong C22, itong 5, 1, multiply natin sa 0, 1. So, magiging sagot natin dito is 1. So, ganyan na gagawin natin pag identity, identity this one and this one. Therefore, the identity of 2 is equal to A. So, ibig sabihin, ito at ito, magkamukha lang sila. So, 3, negative 2, 5, 1. Yan ang technique. Pag nakita nyo ganyan yung given natin, the answer will be same. Next example. Sample number 6. Multiplication by the zero matrix. So, para naman pag ganyan, pag 0. So, kahit ano na yan, puro pag 0, 0 yan, matrix natin. Pag 4 to na 0, ay wait lang. Pag puro 0 naman to, kahit tugma sila, 2 by 2, dito tayo magde-depend. The answer will be the same, which is 0, 0, 0, 0, 0. Kasi any number multiply by 1, the answer is 0. Nakadepende na lang tayo kung anong dito, diba ito magkamukha? Dito sa dalawa, kung anong set ng matrices yung gagawin nyo dito. Since 2 by 2 yung nasa gilid, the answer will be 2 by 2. 2 row, 2 columns. Next, another example. So, why order matters? So, more on by computing AB first, then compare with BA. Ibig sabihin, hindi nagiging magkamukha yung sagot natin pag commutative. So, papaanong ganyan? For example, ito. Ang hinahanap natin, ay wait lang. Tingnan natin kung magiging magkamukha ba o magkaiba. Paano kung ang hinahanap natin is AB, tapos ang hinahanap natin is BA. 2 by 2 sila, 2 by 2, 2 by 2. Ang magkakaiba lang, magiging sagot natin dito, ito. Ito. Pero pag binaligtad natin sila, ang mangyayari naman, ito, AB. Pag ginawa naman nating PA yung hinahanap, ang babalik rin natin to 1, 1, 0, 1, tapos 1, 1, 0, 1.
Siyempre, pag nagkabaligtad to, yung sagot natin, magkakabaligtad din. So, hindi sila magiging equal. Yung sagot natin. Possible na magkabali-baligtad din. Kahit pa pwede silang i-multiply. Ito pwede ito multiply kasi 2 by 2 naman eh. Pero wag kayong wag niyo i-assume na pag binaliktad natin, katulad ng commutative rule, ay ganun pa rin yung magiging sagot. Kaya dapat, kung ano yung pattern na pinapahanap ko sa inyo, yun yung susundin ninyo. Next, sample number 8. A matrix squared. So, A squared means A times A. So, paano ba ang mangyayari sa atin dito, A squared? Means, more on lang to eh. Technique sa pag-ano natin dito. Kasi mga square lang naman dito eh. Paano magiging squared? Magkamukha sila. Ay, wait lang. Magkamukha sila. So, 2 by 2 rin. 2 by 2. 2 by 2. So, paano ang mangyayari natin dito? So, more or magiging sagot natin, ang pinaka-pattern natin dyan, kung anong squared nito, pare ito, squared. 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 So, more or magiging sagot natin yan, maliban din sa dalawang 0 to kung nasan yung 0, doon lalagay na dito 4. Tapos since 1 din naman dito, ang lagay natin is 4. 4 4. Yan yung isang technique. Pero kung duda pa rin kayo, pwede nyo pa rin naman imano-mano katulad ng ginagawa natin na pag ganito, 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 ganito. Same din naman magiging sagot. Ganito. Tapos ito, tapos dito. Ito pa rin na makuha ng sagot. Next example, fraction and negatives. Paano tayo mag-solve ito? So, same process pa rin. Ang pinagkaiba lang dito, nag-apply lang tayo ng fraction. Ito ay, wait lang. Tayo 2 by 2 2 by 2 pasok. So ang gagawin ko lang, unahin ko muna 1 half times 1 half times 2 para makuha ko to 1 half times 2, ito 1 half times 2, tapos 1 times 1 half times 2, the answer will be 1 times 1 1, so 1 plus 1, the answer will be 2. Next, para makuha yung C12, ito 1 half times 1. So 1 half times 0, any number multiplied by 0, 0. 1 times 3, 3. The answer will be 3. Next, ito naman, negative 1 and 2 multiply by 2, 1. So negative 1 times 2, negative 2, 2 times 1, 2, answer will be 0. Last one, negative 1 half, 0, 3, 0, 6, answer will be 6. Therefore, the final answer will be 2306. Last example, paano naman kung ang given natin is written as 2 by 2 and 2 by 3? So, ang maging written natin to ay wait lang. To ay 2 by 2 2 by 3. So magkamukha, na-answer muna natin, meron tayong 2 rows and 3 columns na magiging sagot. So, same pa rin ang process natin. Same lang. Para makuha to. Sa first row natin, 1, 2.
lang ha. Itong 1, 2, multiply natin sa 3, 4. Maging sagot is 11. So same lang din dito, continuous lang natin. Ito. Dito. Tapos ito. Dito. Kuha to. Sa baba naman. Ito. Dito. Ito. Tapos ito. Dito. Ito. Last one. Ito. Multiply dito. Ito. So same process lang tayo. So that's the how we are going to multiply the different multiplying matrices. So tandaan na hindi lahat ng pagkakataon pwede tayo mag-multiply ng matrix. So more on we need to inspect, we can predict the answer, multiply row by column, repeat systematically, and checking. So that's all. That is our lesson for today. So more on hoping na maging maayos na yung panahon at magkita-kita na tayo para mas madali ko na kayong maturuan at mapahirapan. So kita-kits next face to face. So hoping next week midterm exam na kayo. So yun lang. Ingat and stay dry. At huwag palakad-lakad gala-gala tuwing umuulan. Ingat and God bless.